Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po muli. At Evelyn Garcia, patuloy tayo sa ating Itanong Mo Lang. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na So happy together! Okay, review tayo number 1. Number 1, pagising sa umaga, huwag mag-agahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahagkan. Sabi naman po ni Jimmy Johnson, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra kiss Yes. and extra hug. Number 2, kapag nagkamali ka, mag-sorry ka. Kapag siyang nagkamali, hintayin mo siyang mag-sorry. Sabi naman po ni Robert Skillen, a happy marriage is a union of two good forgivers. That's the reason why, kung gusto niyo gumanda pagsasama niyo mag-asawa, be a forgiver. Okay, ito Ito na. na, number 3. Number 3, kung may problema ka sa asawa mo, huwag mong sabihin sa kumpare o kumare mo. Ayan. Actually, maraming guilty po dito. Ikaw, Oo. nakikinig ka. Isa ko sa napakalaking dahilan bakit lumalaki ang problema. May problema ka sa asawa mo, hindi mo sinasabi sa asawa mo. Sinasabi mo kay kumpare at kay kumare. O kung minsan naman, sinabi mo sa asawa mo, pero sasabihin mo rin kay kumpare at kay kumare. Hindi po maganda yan. Nakakasira po yan ng magandang pagsasama. O kaya sinabi kay social media. Mm-mm. Dahil kayo lang naman yung may problema, ba't kailangan pang ipaalam sa iba? Or 'di ba? Okay sana kung may maitutulong sila. Kaya lang madalas chismis lang ang hanap nila. Kaya kung kailangan talagang sabihin sa iba, siguraduhin mong makakatulong sila at hindi nila ipagkakalat sa iba ang problema ninyong dalawa. Ipo napaka-importante. Ako po, suggestion ko, ingat po i-share ang inyong problema kay kumare at kay kumpare. Okay, normally po, itong si kumpare at si kumare, marami problema sa kanilang pagsasama. At kuminsan sabihin, ay nako, ganyan din yung asawa ko. So biglang, lalong nadadagdagan pa yung Oo, problema mo. nagagatungan. Nagagatungan ka. So make sure po, hanap ka ng tao kakausapin mo, hindi ka gagatungan. Oo. Gagabayan ka kung paano harapin, solusyonan ang problema. At normally po, hindi yan si kumare o si kumpare. Pero yung mga kumpare at kumare naman okay. Pero normally po, kumuha po kayo ng spiritual counselor o relationship advisor. Sila po yung tunay na nag-aral, pinag-aralan, nagbasa, na-experience kung paano solusyonan ang inyong problema. So, doon po kayo dumapit. Number 4, kapag may taong aaligid-ligid, huwag mong hayaan kayo'y maiwan sa isang silid. Yan po, mga lalaki lalo na po. Kuminsan, may mga pagkakataon po talaga na may lalaking aali-aligid sa atin. O, sa babae O meron kahit din. na may asawa na, di Oo, ba? may asawa na. May Oo. aaligid-aligid. Ano mangyayari? Para bang feeling mo, may gusto sa akin. Tapos, ano gagawin mo? Iimbitahin mo po magkape. So, doon pa lang may problema na eh. Bakit mo siya imbitahin magkape? Okay? Problema na po yan. Tapos, mamaya ano kasunod ng kape? Okay? Mamaya na isang silid na kayo, nagtataka. Paano kayo napunta ron? Nagkape kayo eh. Okay, gano'n din sa babae. May aali-aligid. Tapos, lalong sineksihan palakad. Takas siya, ba't may lalaking sumusunod sa kanya? Kasi feeling ng lalaki, nagpapaakit ka eh. So, punto po, huwag niyo palalagay ang inyong sarili sa isang bagay na tagilid. Lalo na, mapunta kayo sa isang silid. Or sa isang silid, lalo ni kotse po, yung hakatid nyo. Nako! Isang silid po yun. Kung minsan marami nangyayari na po kayo sa kotse. Ingat po! Kaya kapag may taong aaligid-aligid, huwag mong hayaang kayo ay maiwan sa isang silid para ang inyong relasyon ay huwag tumagilid. Diba? Kung minsan po, kaya po tayo napapahamak eh. Pwede naman tayo umiwas, hindi tayo umiiwas sa iba. Alam mo nang yung babaeng yon, type ka. Oo. Tapos iimbitahin mo pang ihatid mo o sumakay sa Para sasakyan mo. masolo. Oo. Problema yun, hindi ba? Tapos si babae naman, alam mo nang may type yung kumpare Lalaki, mo sa'yo. oo. O yung lalaki. Tapos tatawagan mo pa, hello, pwede bang tulungan mo yung may problema ako dito sa bahay? Naku po. Ay nako, alam mo nang yung mga ganung bagay ang iiwasan nyo. Kasi po, dyan po nagsisimula ang lahat ng milagro. Okay? Mga problema. So, please, iwas. Number 5. Number 5, kung pinaghahandaan mo ang pagpasok sa trabaho, paghandaan mo rin ang pag-uwi mo sa asawa Ayan. mo. So, mababae, malalaki, pwede ito. So, normally, lalaki muna tayo. Lalaki, di ba? Normally, bago ka pumasok sa trabaho, ano ginagawa mo? Naliligo, Ano pa? nagbibihis, Ano pa? kumakain. Bakit kumakain?
Para magkaroon ng lakas. May strength ka at marami pang iba, di ba? Kaya ka kumakain para may lakas ka. Pagdating sa trabaho, makakapagbigay ka ng Yes. todo sa trabaho mo. Ang ibig sabihin yan, pinaghahandaan mo ang iyong trabaho. Ang hiling ko, kailan mo huling pinaghandaan ang pag-uwi mo sa asawa mo? Sir, ba't ko kailangan paghandaan ang pag-uwi ko sa Siyempre, trabaho? para magampanan mo rin yung pagiging mabuting asawa mo. Ayan. Kumisan po kasi may mga babae, nagreklamo. Pag-uwi ng asawa ko, pagod na, wala na kami na pag-uusapan. Wala na. So, para bang wala na? Boom. Magkasama nga kami ng 10 oras. Pero halos lahat ng tulog siya. Ito problema po. Bakit ka ba nagtatrabaho? Di ba para sa pamilya mo? At isa doon, asawa mo? Tama. Kailan mo huling pinaghandaan ang pag-uwi mo sa asawa mo? Sir, paano paghandaan ang pag-uwi sa asawa? Number 1, pag-uwi mo sa asawa mo, siguraduhin mo hindi naubos ang lakas mo sa trabaho. Mag-reserve ka. Number 2, kung pwede ka magpunas, magpalit ng damit, mag-toothbrush, pag-uwi mo, pag-kiss mo sa asawa mo, fresh ka naman. Fresh ka. O kung hindi naman talagang ganon, at least pagdating ng bahay, maligo ka kagad para pagtabi mo sa asawa mo, fresh na fresh ka. Sa totoo lang, may mga lalaki, ikaw gano'ng karami sa inyo hindi naliligo bago matulog o hindi naliligo bago tabihan ng asawa niyo? Tama ba yun? Mag-isip ka? Minsan naman kasi yung babae rin, amoy naman O yan, sibuyas. mababay. Sibuyas, Paano mo paghahandaan ang pag-uwi ng asawa mo o pag-uwi mo sa di asawa mo? ba, bago umuwi ang asawa mo, hanggat maaari, paghandaan mo, mabango ka naman. Ibig sabihin, dapat tapos ka na magluto, nakapaligo ka na. Oo, Yan. kasi baka dumikit sa katawan mo yung amoy bawang, sibuyas, di ba? May mga babae naman po, Paghandaan kung eh. nagtatrabaho naman, paano paghahandaan ng pag-uwi kay mister? Yes. So, mag-ipon ka, mag-nap, ang tawag doon, power nap, para naman pag dumating si mister, may lakas ka. Ibig sabihin po, huwag ubusin ng lakas. Huwag ubusin lahat ng pasensya. Kung minsan kasi inuubos natin lang ng pasensya sa opisina. Pagdating ng bahay, isang pagkakamali ng mister, galit. Isang pagkakamali ni Mrs. galit. Bakit? Inubos nyo lahat ng pasensya sa trabaho. Hindi po, maganda yun. Huwag uubusin lahat ng pasensya, magtira para sa bahay. Number 6, ang pera niya, pera mo. Ang pera mo, pera nyo. Yan. Kaya kung talagang mahal mo ang asawa mo, dapat ipagkatiwala ang lahat ng meron ka sa Yan po, isa-usang tunay na magpapakita na mahal mo siya na pagkakatiwala mo yung pera. Minsan po, alam niyo, marami yung mag-asawa ngayon. May pera si mister, may pera, pera si si misis. misis. Oo. Ito hindi ko maintindihan. Di ba kasal na kayo? Ay, hindi ba nung kinasal kayo ang sabi nyo nung nagkasal sa inyo, and that two shall become one. Ibig sabihin, yung buhay ng dalawang tao magiging isa. Hindi ng buhay yun. Pati pera ng dalawa dapat magiging isa. Ang problema, gaano karami sa inyo, ang tagal na kayong kasal, ang pera nyo hiwalay pa rin. Tapos taka kayo, ba't ang dami yung problema? Kasi po, hindi nyo po sinunod yung pinayo nung nagkasal sa inyo, and the two shall become one. Totoo po yan. Yan po yung aming nakita. Napakaraming mag-asawa po ngayon ang nagkakaproblema sa relasyon dahil hiwalay ang pera. Ito pa. At dahil hiwalay ang pera, ang dali po maghiwalay ng pagsasama. Naku! Kaya, mas maganda nating isipin na yung pera mo, pera niya. Yung pera niya, pera nyo. Diba? Kung mga babae, sabi niya, ba't ko magkakatiwala ang pera ko kay mister? Sabi ng isang babae. Sabi ko, Mrs., kung pinagkatiwala mo yung katawan mo, ba't hindi mo pagkatiwala yung pera mo sa kanya? O ganun din sa lalaki. Ay, nako. Mamaya! Tutuloy pa natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw.